Hello guys, welcome to my channel. Dumating na nga ang hinihintay natin na LCD. Yung hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo palagi sa aking mga video. Ayan na nga, binubuksan ko na. Nabili ko nga to sa Shopee. Ilalagay ko na lang sa gilid kung magkano kasi nakalimutan ko kung magkano. Basta parang nasa 400 pesos. At sabi ni seller, original na daw. Ayan na nga, kinikilatis ko na. Pagbukas ko nga, nakabukas na rin yung box. Yung mga box ng yung tools yata yan, ng pantanggal ng LCD. Pero okay lang, basta yung LCD, okay. Naghanap na nga ako ng cutter para mabuksan na natin yung box ng LCD. Ayan na nga, kinakater ko na. Dahan-dahan lang sa pagcutter, baka ang makater natin yung kamay ko na. Ayan na nga, natanggal na natin. Kukunin lang natin tong plastic, titingnan natin kung ano ang laman. Kada bili ko nga ng LCD, laging may ganito. Ito nga ay previous lang ni seller. Kaya pag sa online ka bumili ng LCD, makakaipon ka talaga ng ganito. Mga tools lang nga nandito. Wala yung pandikit ng LCD. Ayan na nga, kinakapa-kapa ko kung matibay. Matibay nga siya. Kaya itabi na natin to. Kasi sa sobrang tibay niyan, hindi naman magagamit yan. Ayan na nga, kinater ko na. Nakatip pala ito, napakross. Kudos ka seller kasi nakakross yung tape niya, sigurado. Nagdasal muna siya bago niya binalot to. Ikakabit ko nga to sa Samsung G6 Plus. Pag bumili nga kayo ng LCD, piliin nyo na yung original. Kasi may variation to. Yung isa, AAAA. Tapos, yung isa, original. Ang piliin nyo yung original. Ayan na nga, sinundot ko na ng cutter. Dahil dyan sa butas na yan, dyan natin bubuksan yan. Kumuha na nga ako ng tools dyan. Para maiangat natin yung box na yan. Ayan na nga, nabuksan na natin. At mayroong bubble wrap na walang laman. Tapos may tools na naman. Ito na nga ang LCD. Ugutin na natin yan para matingnan. Kung mapapansin nyo, may nakasulat dyan. Mangyaring subukan bago install. Kasi pag na-install na natin, kapag sira ang LCD, hindi daw magre-refund si seller. Kaya itesting muna natin bago natin i-install. Kinukuha ko na nga dyan yung pagkakabitan ng LCD. Ayan na nga, sinusukat-sukat ko na. Kung sakto nga ba talaga ang LCD. Ayan na nga, nilalagay na natin sa connector pin. Hindi ko na nga naipakita ang paglalagay sa connector pin. Kasi nag-iingat nga talaga tayo dyan. Sa wakas, naikabit na rin natin. Kaya ipapower on na natin. Para malaman natin kung original nga talaga ang LCD. Pagkapindot ko nga, lumabas na yung logo. Ipapass forward ko na nga kasi excited na ako matingnan. Ayan na nga, natapos na. Hindi ko nga mabuksan kasi yung sticker ni seller saktong-sakto natapat sa pattern. Mapipilitan talaga tayo, tanggalin na to. Ayan na nga, tinitesting ko na. Napabilib nga ako dito sa LCD ito kasi para talaga siyang original. Napaka-smooth nga ng touch niya at quality rin yung display. Tanggalin na nga natin tong LCD kasi mukhang okay na naman. Pagkatapos nga niyan, matanggal ang LCD, lalagyan na rin natin yan ng glue. Sa mga nagdi-DIY dyan, huwag kayo maglalagay ng mighty band. Kasi once na magkamali kayo, sigurado hindi nyo na matatanggal yan. Ayan nga, natanggal na natin. Bago nyo palalagyan ng glue, siguraduhin nyo malinis yan. Kinukuha ko na nga dyan yung glue natin. B7000 pala yan. Sa sobrang tagal na nga yan sa akin, nagkulay, dilaw na. Pero goods pa yan. Sa sobrang tagal na rin nga, parang ayaw nang lumabas ng glue. Hindi nga makalabas yung glue kasi maraming bara. Natumigas na sa katagalan. Pero ramdam ko may ilalabas pa yan. Kaya pipilipitin na natin yan. Napilipit ko na nga yan pero mabagal pa rin ang paglabas. Buti na lang may pass forward. Kaya mabilis natin yan, natapos yan. Ayan na nga, natapos na natin lagyan ng glue. Kaya ikakabit na natin yung LCD. Itatayo lang natin siya ng ganyan.
Tapos dudukutin natin yung connector pin at kakapa-kapain lang. Mag-ingat sa pagkapa para hindi masira. Natapos na nga natin ang paglalagay ng connector pin. Bali, ang susunod natin dyan, lalagyan na lang natin ng rubber band. Sinecheck ko muna nga yung LCD kung sakto talaga sa frame. Hindi ko nga mahanap yung rubber band. Kaya yung pony na lang ng anak ko ang ginamit ko. Kaya kung wala kayong rubber band, pwede yung pony ng mga anak nyo. Madaming pony nga dyan na nilagay ko para siguradong maganda ang kalalabasan. Ayan na nga, natapos na. J6 Plus na nakapony. Bali, nalubat nga tayo dyan. Kaya kinabukasan na natin nabuksan. Ito na nga siya, natanggal ko na rin yung mga pony. Ang galing talaga ng pony. Kitang kita nyo, pantay na pantay. At yung LCD, saktong sakto talaga sa frame. Kaya ipa-power on na natin yan. Medyo matagal nga talaga mag-power on ang G6 Plus. Kaya ipa-fast forward na natin yan. Nung itatouch na nga natin, hindi na natin ma-touch. At kumukusa pang pumipindot. Parang malulugi pa yata tayo. Kasi hindi na natin to marirefund. Kasi kapag na-install na natin, hindi na natin pwede ibalik kay seller. Natatouch nga siya kaso paputol-putol naman. Kaya nga napadasal na ako dyan na sana matouch na yung screen. At bigla na nga siyang lumiwanag. Naglo-loading lang pala si J6 Plus. Buti na lang madasalin kaming dalawa ni seller. Kaya nga tinest natin ulit yan para makita natin kung goods nga talaga ang LCD. Ayan nga, napipindot na natin ng maayos. Nakisawsaw na rin nga dyan yung anak ko, nakikipindot na rin. Ayan nga, mukhang okay na naman. Salamat sa panonood at sana suportahan nyo ang aking channel. At pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Salamat!